Britanya. Ano yun, Sir Alexander? Pwede mangalakal sa iyo. Hindi na ako susunod sa sistemang kontinental ni Napoleon. Oh, mabuti yan. Dahil sa batas ko, walang negosyo ang mga babae maliban na kapag pumayag ang asawa nila. Ano? Sabi ng mga diplomat na hindi sumunod sa sistemang kontinental ang Rusya? Diba sabi ko walang mga ngalakal na bansang Europeo sa Britanya para maging mahina sila? Ha? Dahil malakas ang Britanya, paano ako magkaroon ng pangingibabaw sa buong Europa? Paano ko ikakalat ang ideya ng himagsikang Pranses kapag may monarkiya sa paligid ng Pransya? Ang layunin ko ay ikakalat ko ang ideal na kalayaan, kapantayan, kapatiran. Kaya nga takot ang ibang bansang may monarkiya sa akin kasi takot sila na baka patalsikin sila ng mga tao nila. Kasi dahil sa akin, nabuksan ang mata ng mga tao na pangit ang maharlika. Pero ang Britanya, hindi ko sila kayang talunin sa dagat kasi mahina ang navy ko. Kaya simple lang ang hiling ko. Huwag kayong mangalakal sa Britanya para magiging pobre sila at magbigay sila ng peace treaty sa akin. Hindi sumunod ang Rusya. Baka ang ibang bansa sa Europa nangalakal din sa Britanya na palihim lamang. Sakupin ko ang Rusya. Den den den. Mabuti 450,000 ang mga kawal ko. Mga Roso, magtago na kayo. Simple lang, bilang pinuno ng Rusya, sunugin na lang ninyo ang Moscow. Nakakapagtaka, bakit sunog na ang Moscow? Nasaan ang mga tao? Guys, hanapin ninyo sila. Susulatan ko ng sulat si Tsar Alexander. Dapat may sagot siya. Hindi tayo aalis hanggang may sagot na siya. Walang dumarating na sulat, ilang araw ang nakalipas, may mga nyebe nang nahuhulog galing sa langit. Guys, alis na tayo. Nagsimula ng taglamig. Baka mamamatay tayo sa gutom kapag magtagal tayo rito. Hehehe, mabuti nakatakas ako. Teka! Kasali ang mga hukbong Ruso. Patayin namin si Emperador Napoleon. Inggit lang sila kasi nanalo ako sa digmaan ng Borodino noong nakaraang buwan. Sa wakas, nakatakas tayo pero marami sa mga sundalo ko ang namatay. Buwesit ng niebe, buwesit ng Rusya at ang klima niya. Guys, awayin na natin siya sa pang-anim na coalition. Nanalo siya sa pangatlo, pang-apat at pang-5. Ngayon matatalo na siya. Ako si Prussia. Handa ako! Ako si Russia. Sipain namin si Napoleon. Ako si Austria. Ciao! Ako si Sweden. Hinga dinga derngen. Ngayon nasa Leipzig tayo. Ito ang pinakamalaking digmaan bago nangyari ang unang digmaang pandaigdig, ang digmaan ng Leipzig. Natalo si Napoleon. Guys, alis na ako sa pwesto ko bilang emperador kasi mahina na ako. Hindi katulad ng dati. Paalam guys, ako na ang emperador ng Elba. Haha, tama. Palayasin namin siya sa Elba. Isang walang kwentang isla at siyang emperador dyan. Wala na tayong magagawa. Sa wakas, pinalayas na natin ang antikristong si Napoleon, kaya ibalik na natin ang monarkiya sa Pransya. Ako ang kapatid ni Haring Louis ika-16 yung pinugutan ninyo ng ulo kasi ayaw na ninyo sa monarkiya. Ha ha ha, nakabalik na ang monarkiya. Hay, nakakainip naman pala dito sa Elba. Nasaan kaya ang pensyon ko? Hindi ko na ibigay kay Napoleon ang pensyon niya. Bahala na siya doon. Magugutom yun. Ako ang master ng Europa noon. Nanalo ako sa digmaan ng Austerlitz noon. Namatay na pala si Josephine, yung unang asawa ko. Paano ako makaalis dito? Magsakay ka ng barko. Huwag ka lang magpahalata sa mga British. Oo, ako nga ang emperador ng Elba. May mga bodyguard ako. Sige, basta hindi lang malaman ng British. Nakarating si Napoleon sa Pransya ulit. Masaya ang mga tao. Kasi ang bagong hari nila hindi popular. Miss na miss nila siya. Pumunta sa Belgium ang hari. Nangyari ang ikapitong coalition.
ang mga bansang Britanya, Russia, Austria at Prussia at iba pa ay nagdeklara ng digmaan kay Napoleon lamang, hindi sa Pransya, kay Napoleon lamang. Wanted naman siguro ako. Sa Hunyo 18, 1815, natalo si Napoleon sa digmaan ng Waterloo. Ako ang Duke ng Wellington. Mabuti natalo ko siya. Kasalanan ito ni Marshal Ney kaya natalo ako. Para hindi na siya makipag-away sa ibang bansa, nilagay nila si Napoleon sa isla ng St. Helena sa gitna ng dagat Atlantiko. Dito siya namatay sa 5 ng Mayo, 1821. Inilibing siya dito tapos inilipat ang bangkay niya sa Paris pagkatapos ng maraming taon. Ngayon siya ay nasa Hotel de Saint Valide. Baka cancer sa sikmura o baka nilason siya. Walang nakakaalam bakit siya namatay. Isa siyang kontrobersyal na tao.